Aba. Balita natin mga kababayan, mayroon daw nasaktan sa mga birada ni Aimee kahapon laban kay Speaker Martin Romualdez. Yung pagtawag niyang bonjing. Yung dambuhalang sanggol daw mga kababayan na spoiled brat na nagpapalaki na parang buhaya mga kababayan. Ngayong araw na ito, kinuyog si Aimee Marcos mga kababayan ng kakamping mga media ni Tambaloslos mga kababayan. By the way, yan si Tambaloslos. For your information mga kababayan, malakas po ang kapit niyan sa media. Kaya nga wala masyadong tumitira dyan dahil iba't ibang mga media companies ang may association niyan si Tambaloslos mga kababayan. Kabilang na ang Manila Standard, pagmamayari yan ng mga Romualdez mga kababayan, Inquirer, mayroon siyang kamag-anak dyan, mayroon din siyang investment sa ABS-CBN. Mayroon din siyang investment dyan sa teleradyo, news outlet mga kababayan. Yung Journal Group Publication mga kababayan, siguro na kikita nyo yan, ang dami yan mga kababayan. Pilipinas Today o mga piti mga kababayan na mga Facebook pages na walang ibang ginawa kundi atakihin ang mga Duterte na binlock na natin lahat mga kababayan dahil walang silbi. Kanila yan. Radyo sa Estrenta, DZMM, ManilaStandard.net at marami pang iba mga kababayan. Ang mga iyan ay mayroon pong koneksyon kay Martin Romualdez directly or indirectly. Kaya ang lakas ng kapit ni Tambaloslos mga kababayan dyan sa media. O ngayon, kinuyog mga kababayan na mga kakamping niyang mga media man. Ito si Aimee Marcos. At tila tinastigo. Bakit na daw nasabi mga kababayan na bonjing si Tambaloslos nyo? Para daw body shaming. Na tinawag siyang bonjing, nasaktan mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ma'am, una nga dahil naging medyo controversial yung inyong naging explanation of votes. Parang sabi ng mga taga-kamara, niyurakan nyo daw yung House of Representatives. Niyurakan, lalong-lalo na ang kanilang supremo mga kababayan. Si Kim Bonjing. Kim Bonjing. Doon sa inyong explanation of votes. Dead magturo ng nanay ko dyan eh. Siyempre, as expected, wala akong nirururakan. Wala siya nirururakan. Sabi ko nga, suggestion lang naman to, kayo magalit. At wala namang pinipilit. Ang pikon, wag magalit ang mga pikon. Nagalit na. At sinasuggest ko lang, total, panay flex ng ilan na impeach sino, impeach dyan. Doon, impeach dito. Ganyan, wag pakialaman ang mga pinili ng taong bayan, yung kaya na lang nila, kaya nasabi ko yun. So ma'am, yung sinabi niyong dambuhalang sanggol at... Dambuhalang sanggol. Ay, ako, dambuhalang sanggol. Spoiled brat, bonjing. Bonjing? You are referring to whom? Kailangan pa bang itanong yan? Sino pa ba ang bonjing dyan? Although marami sila mga kababayan na, marami sila, pero ang pinaka-bonjing. Ay, nako. Pambira naman kayo, yung punchline, ipapaliwanag pa. Hindi na nakakatawa yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Tatanong pa kung sinong bonjing. Ma'am, yung kahapon lang was supposed to be an explanation of vote. Bakit po kasama dun sa inyong statement yung sinasabing parang attack daw kay Speaker or attack sa House? Bakit attack daw mga kababayan? Inatake daw ang bonjing. Wag nyo namang atakihin ang aming bonjing, aming baby. Dambuhalang baby. iniisip na kasama dapat sa explanation of vote nyo yun? Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Ang bonjing naman talaga ang ugat ng lahat. Politika naman talaga. At ambisyon. Ambisyon, dahil gusto niyang mga kababayan, i-disqualify na si Sara Duterte para wala siyang kalaban. Ng isang dambuhalang sanggol. Dambuhalang sanggol. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. Ay, naku, inulit pa mga kababayan. Lalong magagalit yan si Tambaloslos. Hinukay niyo pa kasi, inulit tuloy ni Aimee. Dambuhalang sanggol. You really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am. Galit na ang mga alipore, si Tamba dyan sa media. Kailangan pa bang talagang sabihin mo yan dyan sa plenary? Bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Wala katotohanan. Parliamentary ba? Katotohanan, mga kababayan, na bonjing, buhaya, sanggol na dambuhala. Magsaad ng totoo. Spoiled. Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala. Body shaming.
Nasaktan daw mga kababayan dahil tinawag na bonjing. Ano yung tatawag namin? Payat? Payatot? Payatot si ano yun eh. Huwag na lang nating banggitin. Baka magalit ang taga One Ball University mga kababayan. Oh, ano tawag sa kanya? Alangan naman tawagin nating sexy. Si Romualdez. Minura. Oh, body shaming daw mga kababayan dahil alam nyo naman ba, tinatawag mo pang bonjing. Oh, lalo ka natuloy mabibira niyan. Kapag yung mga nagre-react mga kababayan sa kutya. Lalo yung kinukutya. Dahil nag-react eh. Kagaya ni Torres, sinabihang unggoy. O ngayon mga kababayan, unggoy na ang tawag. Kasi sa diwata. Etong mga mga kababayan, parang mga immature. Mga ganyang, tawagin kang unggoy. Bahala kayo sa buhay nyo. Nasaktan, hindi pwede yan. Hindi pwede yan, tawagin tayong unggoy ngayon mga kababayan. Hindi pwede yan, tawagin tayong bonjing. Dambuhalang sanggol. Ano naman akong pinangalanan? Oh, mayroon ka. Anyway, hindi pala pangalan yung speaker, no? Baka Bluetooth speaker mga kababayan ang And then may niya? panawagan kay Mami suggestion na palitan Body shaming daw mga kababayan. ang House Speaker sa halip na palitan si BP Sara na binoto ng marami nating kababayan. Oh, palitan ng bonjing. Ano ho yun? Dahil may nakukain pa yung feedback na gusto ng palitan si Speaker. Matindi yung ugong eh. Pero maraming nag-iintay ng bus-bus, di ba? Nag-aantay lang na go signal ni Bangag mga kababayan. Apparently, wala pang go signal sa Malacanang galing sa palasyo dahil ewan lang natin kung ano ang hawak na alas si Tambaluslos mga kababayan, bakit hindi mapalit-palitan yan si Tambaluslos dyan. Mahilig pa naman sa blackmail yan mga kababayan, di ba? Yan ang sabi nila, di ba? Binlackmail nga daw yung impeachment ni BP Sara. Hindi bibigyan ng pera, proyekto kung hindi pipirma. Oh, ang tanong dyan mga kababayan, anong pinang-blackmail ni bonjing kung meron man kay Ngagba mga kababayan? Bakit hindi ito mapalit-palitan? Nung araw ng SONA, maraming nag-aabang. Nababalitaan ko rin yung mga... Pwera na lang mga kababayan, na nagdadrama lang sila mga kababayan na as if galit-galitan doon kay bonjing. Dahil si bonjing mga kababayan ay parang sa tagal ng kanyang pambubuaya dyan mga kababayan, parang natanggap na ng tao na, ganyan talaga yan, mga buhaya talaga. Natanggap na ang pagiging buhaya. Wala na rin tayong magagawa, di ba? Dahil anong magagawa natin? Hawak nila lahat eh. Baka kasabwat lang din, di ba? Senaryo lang yan na, possibility. Sana nga hindi. Baka tayo patawag. Umaalma. Mahal ko ang kongreso, mahal ko mga kongresista. Kami hindi. Nasusuka kami dyan sa mga utering dyan. Yan ang institusyon. Mga patras. Silbihang Na abanting patras. pinakamatagal na panahon. Labis-labis nga ang ibinigay kong taon dyan. Buti naman wala na sa Paduano mga kababayan yung ungas na yon. 12. Bago pa nag-1986 na. Pati si Akop. Diyan na ako. Tanda Wala ko na. Kaya, ang pagkaalam ko, ang trabaho ng kada kongresista ay pagsilbihan ng kanyang distrito o sektor. Pagsilbihan. Bakit ngayon na Nagpapayaman. iiba yata? Sayang naman. Marami naman Ngayon mga kababayan, pagsilbihan ang kanilang tambalord. Ang dambuhalang sanggol. mahusay na kongresista, talagang nakatutok sa kanilang distrito, tumutulong sa tao, abala Meron sa pa bang flood ganyan? control. Sana yun na lang pagtuunan ng pansin. So marami kayo nakausap from the House of Representatives saying Hindi sumusuko ang mga bonjing mga kababayan, ituloy ang laban. Matapos ng takutin mga kababayan ang mga huwes ng Korte Suprema, high hope si Tambaluslos na ibaliktad ng Korte Suprema ang desisyon gusto na nilang palitan na unanimous. ang House leadership. Maraming abangers, di ba? Sino ba nagsabi nun? Maraming Go signal na lang ni Bangag. Pero hindi Ewan na natin si Bangag. ang bas-bas, yun ang problema. Natatapos na lang yan si Ngagba, hindi pa rin niya mapapalitan yan si Tambaluslos dyan. Isa yan sa pinakamalaking problema ng ating bansa mga kababayan eh. Oh. Ayaw din nila mapalitan dahil tiba-tiba binusog mga kababayan ang mga kongresista. From the palace? Luhod ka lang sa akin, mabubusog ka talaga, walang ginagawa. Dito sa Senado, 24 different republics sa Kongreso, talaga namang
Kung minsan, ang sabi nga nung isang Hindi na yan considered 24 different republics dahil, family enterprise na yung Senado eh. Magkakapamilya mga kababayan. ng kongresista sa akin, marami kami rito, lahat bumuboto. Pero ang tanging botong inaantay ay yung boto ng Malacanang. Siyempre. So, walang naging basbas. So, yung ba, inabangan noong opening ng session? Yun ang dinig ko, hindi ko alam. Okay. Anyway, Kung talagang gustong isalba ni BBM mga kababayan ang kanyang, hindi na masasalba, pero at least mabawasan ang galit ng tao, palitan na yan si Tamba. Yung maayos naman. Pero ang sabi ng ilan mga kababayan bad cop, good cop strategy daw yan. Pero ang bottom line, magkakasabwat lang din mga kababayan. ngayon naka-archive na ho yung articles of impeachment. Sinasabi nga na already dead yung impeachment case against BP Sara. At tama po daw. Sabi pa ng isang dilawan, bakit nyo in-archive? Wag mo namang in-archive. Sige, archive pa more. Na Senado ang pumatay sa articles of impeachment. Well, we archived it, that's for sure. Pero maliwanag naman sa sentimiento Kinaban. ng lahat kung ano yung utos ng Korte Suprema, masusunod. Kung may himala na mangyari at mag-reverse. Wala nang himala. Kabaliwan na lang mga kababayan. Kahit pa magwala yan si Tambaloslos, kahit pa ipa-impeach siya mga kababayan yung mga Supreme Court dyan. Sasabihin na ng Supreme Court, unconstitutional yung ginawa ninyo. Wala siyang laban mga kababayan sa Korte Suprema. Justices, talaga naman susunod din kami doon. So it means kahit Unanimous na naka-archive, Unanimous. mabubuhay pa yun. Pero another motion daw yun, ma'am. Another botohan para buhay. Another botohan. Wala natin kung makakakuha pa sila ng sapat na boto. Baka 4 lang din mga kababayan ang gustong ipabuhay, ang patay. Hindi ko alam. Archive. Hindi ko alam. Dahil ako hindi ako naniniwala mangyayari yun kasi Suntok sinasabi sa buwan. antayin yung tatlong TRO. Para mong sinusungkit ang mga bituin sa langit. Yung tatlong MR, tapos yung Akala TR. mo maabot mo. Pero sa katotohanan mga kababayan, guni-guni mo lang. Alagay Sabi ni ko, BBM, guni-guni. Malabo na yun. Magti-TRO ba naman? Temporary relief pa ba naman ng sabi na nga wala namang Tanggapin nyo na lang. hindi maliwanag sa pagkasabi na talagang immediately, di ba? Immediately executory. Ano pang itatanong doon? Pero hindi daw sinabi na final and executory, sabi ng iba. Yun na rin yun. Pero ang Final sinabi na executory. observation ng ilan, parang yung forthwith in-apply pagdating dito sa pagpatay daw sa articles of impeachment. Pero Dahil executory and final. hindi in-apply yung nasa Constitution na forthwith nung i-file dito para agad nagkaroon ng impeachment trial. Hindi naman paspasan matagal na rin kailan ba lumabas? Anong paki nyo? Nung panahong iyon mga kababayan, talagang naka-recess ang Senado. And then, hindi naman sinabi ng Supreme Court na may labag na ginawa ang mga senador mga kababayan, di ba? Wala daw nilabag na rules ang mga senador. Dahil unang-una, hindi umabot sa kanila impeachment. Void of an issue. Walang jurisdiction. Yung Kahit ano pang gawin nila, bahit pa na-impeach sila si Sara, null and void. Supreme Court, July 25. Oo. Kaya nga, so nakalipas din yung ilang linggo, hindi naman na talagang pinagmadalian. Yung dati, di ba nag-recess rin kami Talaga naman last hour of the last day Last hour of the last day. Election pa. Anong gagawin mo? Wala. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na unang-una, tila mayroong nasaktan sa tawag na bonjing. At sabi pa, ito ay body shaming dahil hindi daw dapat bonjing ang itatawag sa kanya. Anong itatawag natin sa kanya? Bonjing na buhaya? Baka ganyan ang gusto niya. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.